Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 2, 2024. Arangkada Balita. Narito na ang headlines para sa Arangkada Balita. Buhang pagdinig sa economic cha-cha isasagawa ng Senado. Arangkada Balita. Nasawi sa landslide sa Davao Region dahil sa low pressure area umabot na sa 5. Arangkada Balita. Microplastic nakita sa mga bangus sa Agusan del Norte. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, abortion isinusulong sa France. Arangkada Balita. Balitang pampalakasan, Mark Gasol tuluyan nang namaalam sa NBA. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng showbiz, Heart Evangelista cover girl ng Mega Magazine ngayong buwan. Arangkada Balita. At sa ating viral news, frog kick style ng isang diver tinawanan ng mga netizen. Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po si Jen Patrolya. Arangkada Balita. Narito na ang mga naglalakihang mga balita. Target ni Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senator Sani Angara na magsagawa ng hearing kada linggo hinggil sa panukalang economic charter change o CHACHA. Ayon kay Senator Angara, sisikapin nila na makapag-hearing linggo-linggo hanggat matapos at maging komprehensibo ang pagtitibayin nilang panukala para sa pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon. Iginiit ng mambabatas na maganda ang gagawin nilang public hearing dahil limitado lamang ito sa economic amendments, partikular sa 3 economic provision na nakapaloob sa resolution of both houses number 6. Hindi anya ito katulad ng isinusulang na People's Initiatives para sa CHACHA kung saan walang limitasyon ang pag-amyenda sa konstitusyon sakaling magtagumpay ang hangarin ng gawing voting jointly ang botohan, bagay na babaliwalaan niya sa Senado. Muli ring tiniyak ni Senator Angara na hindi tatalakayin ng subcommittee ang naunuma o anumang panukalang amendments sa political provision ng konstitusyon. Sa Lunes, uumpisahan ang pagdinig sa panukalang economic CHACHA kung saan imbitado ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga eksperto. Arangkada Balita. Welcome kay House Speaker Martin Romualdez ang pasya ng Senado na simula ng pagdinig sa resolution of both houses number 6 o RBH 6 na layong amendahan ang economic provisions ng 1987's Constitution. Ayon kay House Speaker Romualdez, magandang hakbang ito para matagal nang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas.
Anya, habang sinisimula ng Senado ang naturang gawain, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan at mag-ambag para sa naturang gawain, layong matiyak na ang anumang mga pagbabago sa saligang batas ay para sa interes ng sambayanang Pilipino at sa matibay na pundasyon para sa mas maunlad at patas na Pilipinas. Pagtitiyak pa ni Romualdez na handa ng umaksyon at aprobahan sa Kamara ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa konstitusyon na anilay napakatagal na. Mababatid na sa inilabas ng House Speaker ukol sa RBH6 sa susunod na linggo na magtatagtag ng subcommittee na pinamumunuan ni Senator Juan Edgardo Angara upang harapin ang panukala. Arangkada Balita! Nanawagan naman si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatigil na ang Pekeng People's Initiative o PI para amyendahan ang saligang batas. Hiling ni Senador Marcos sa kanyang kapatid na magkaroon ito ng matibay at malinaw na paninindigan para matigil na ang People's Initiative at mawala ang kontrobersya na bumabalot dito. Dagdag pa ng Presidential Sister, hindi dapat isantabi ito ng Pangulo dahil sa illegal na pamamaraan kinalap ang mga lagda sa People's Initiative at maituturing itong unconstitutional o labag sa saligang batas. Git pa ni Senador Marcos, magalit na ang presidente at hindi dapat sinasamantala ang kabaitan ng kanyang kapatid. Arangkada Balita! Pinawi naman ng mga nasa likod ng People's Initiative sa Hamtik Antike ang mga signature sheet na naisumite nila sa Commission on Elections. Ito ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas. Batay sa memorandum na inilabas ni Hamtik Election Officer Mario Maynard o Mesiano na nasa 3,757 lagda ang kinuha ni Israel de Mesa Guzman para sa petitioner na si Anthony Abad. Ibinalik din ni De Guzman ang certification na ibinigay dito nitong Enero 23. Para naman kay Chairman Garcia, ayos lang na bawiin ang mga signature sheet, ngunit pinababalik niya sa mga nasa likod ng signature drive ang ibinigay ng poll body na certification. Arangkada Balita! Muli naman nanindigan ang Department of Social Welfare and Development na hindi sangkot ng kanilang departamento sa People's Initiative. Ito ang binigyan diin ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na walang kinalaman ang mga programa ng DSWD na kumakalat na signature campaign, partikular ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AOICS program. Imposiblihan niyang maging kapalit ng pirma ang ayudang ipinamahagi ng departamento, lalo na't walang karapatang mangialam ang mga politiko sa benepisyong ibinibigay sa publiko, partikular na sa mga ordinaryong Pilipino. Kaugnay nito, iginiit ni Assistant Secretary Lopez na dumadaan sa masusi at mahigpit na proseso ang validation sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Dahil dito, nanawagan ng DSWD official sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa pangako ng mga hindi lehitimong social media sites kaugnay sa programa ng kagawaran. Samantala, target ng DSWD na palakasin ang information dissemination na malaking tulong sa pagpapalawak ng kaalaman at impormasyon upang hindi na mabiktima ang mga ordinaryong Pilipino. Arangkada Balita! Pinaalalahanan naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang publiko na mag-ingat sa pakikibahagi sa mga aktibidad kaugnay ng People's Initiative o PI. Ikinabahala ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David ang paglagda ng karamihan ng hindi pinag-aaralang mabuti ang layunin ng isinusulong na tiyatsa. Kaugnay nito,
Inihayag ni Bishop David na ang kasalukuyang saligang batas ay natatangi dahil binibigyang halaga nito ang bawat buhay, pamilya, kababaihan, kalikasan at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Nilinawan niya na nalilinlang at ipinagsasawalang bahala ng PI ang demokrasya ng bansa. Binigyan din pa ng obispo ng nasabing hakbangin ay hindi inisyatibo ng publiko kundi ang ilang opisyal lamang, kaya dapat na pag-aralan at pag-isipang mabuti bago pumirma. Arangkada Balita! Muling humarap sa panibagong dagok ang mga residente sa Davao de Oro matapos maitala ang pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng low pressure area. Batay sa ulat, patay ang 3 katao kabilang ang 12 anyos na babae sa landslide mula sa Purok, Bungowon sa barangay Poblasyon sa bayan ng Maragusan. Habang naitala rin ng Davao de Oro LGU ang 2 pang nasawi sa bayan ng New Bataan dahil sa pagbaha. Sa ngayon, mahigit 3,600 na pamilya mula sa nasabing lugar ang naapektuhan at 57 kalsada at tulay ang nasira dulot ng masamang panahon. Matatandaang nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang Davao Region dahil sa shearline na 2 linggo na ang nakalipas. Arangkada Balita! Natagpuan naman ang mga 3 nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Maragusan, Davao de Oro bunsod ng walang tigil na pagulan dulot ng low pressure area. Kinilala ang mga biktima na sina Ananias Andoy, 56 anyos, Virginia Buhayan, 59 anyos at Jerlyn Lada, 12 anyos, kapwa residente ng Purok Bungon, Sitio Saranga, Barangay Poblasyon sa lungsod ng Marasugan. Habang patuloy pa ang ginagawang retrieval operation ng Maragusan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang mahanap ang isa pang nawawalang biktima na hinihinalang natabunan na rin o natabunan din ng lupa. Samantala sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense 11, aabot na sa 22,875 pamilya mula sa 7 barangay ng Davao de Oro, 8 barangay sa Davao Oriental at Davao City ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Arangkada Balita! Nadaragdagan pa ang bilangan ng mga apektadong pamilya at mga barangay sa Surigao del Sur bunsod sa patuloy na pagbuhos ng malakas na pag-ulan. Batay sa uling tala na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 56 na barangay ang binaha mula sa 6 na bayan at lungsod ng Bislig. Samantala, umabot na rin sa 24,290 ang mga apektadong pamilya, kung saan 2,306 nito ay nasa 14 na evacuation centers. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Lingig ay may pinakamaraming apektadong pamilya at nakapagtala ng mga landslide sa ilang mga barangay nito na hindi pwedeng o hindi maaaring madaanan ng mga sasakyan. Patuloy naman na nakaalerto at nakamonitor ang lahat ng local DRRMC sa buong lalawigan. Arangkada Balita! Samantala, 60% ng mga sinuring bangus ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines ang nakitaan ng microplastic o maliliit na plastic sa ilang pangisdaan sa Mindanao. Ayon kay Marine Science Institute Microbial Oceanographer Dr. Dio Florence Onda,
seryosong banta sa kalusugan at kabuhayan ang maliliit na plastic. Paliwanag naman ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yolo Lozaga, nilalaso ng mga ito ang mga palaisdaan. Dagdag pa ng sekretary dagdag pa ng kalihim, panahon na para ipakolekta sa mga korporasyon ang mga plastic na kanilang ginawa. Git pa ng Department of Environment and Natural Resources, kinakailangan din ng 80% plastic na nagagawa ng mga kumpanya ay nakokolekta din nila sa 2028. Arangkada Balita! Nilinaw naman ni Congressman Nicanor Briones, Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at AGA Party List Representative, ang tamang proseso ng baboy sa gitna ng 420 pesos na kada kilo ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa kabila ito ng mababang farm gate price ng baboy na nasa 200 piso lamang ang kada kilo. Hindi dapat gano'n ang tamang presyo. Pagkat kung ang pagbabasihan mo ay yung farm gate price, nasa 200 pesos pa lang naman. Dapat yan, dadagdagan na sa traders, sa retailers, kahit 60 pesos kada kilo. So, aabot ng 120 pesos. So, dapat? Plus 200, ito dapat pinakamataas mo ng presyo sa kasim o laman sa palengke dito sa Metro Manila ay 320 pesos. Dagdag pa ni Representative Briones, bagamat mas mahal ang liempo, naglalaro lamang ang presyo nito sa 350 piso sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kaya naman liempo, nadya namang mas mataas yan, pero dapat mga 350, maximum 370. Yan ang dapat na presyo ng liempo. Kasi mabenta yan paboritong bilhin ng mamalengke. Mas mahal yan talaga mula sa pool. Iminungkahi pa ni Congressman Briones na magtatakda ng suggested retail price sa presyo ng kada kilo ng baboy sa mga palengke upang may gabay ang mga mamimili sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Pwede mo namang isuggest lagyan ng SRP ang mga palengke o sabihin na dapat na presyo ganito para alam ng ating mamimili. Yan, oo. Ayan, ang pwedeng makagawa niyan ay siyempre yung DTI at saka ang Department of Agriculture. Gusto rin namin na hindi naman napakamahal ang pagbibenta ng karning baboy para mas mabilis maubos. Yan ang tinig ni Congressman Nicanor Briones, Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at AGA Party List Representative sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, tanggap muna tayo ng IZ Patrol. Pagprotekta at pagpreserba sa 5 travel gems ng Pilipinas mas tututukan ng pamahalaan. Ihatid ng balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Patuloy na maglalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapangalagaan pa at mapreserba ang tinatawag na 5 gems sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, ibinahagi ni DENR Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga na kabilang daw sa mga ito ang El Nido at Coron sa Palawan, Panglao sa Bohol, Puerto Galera sa Oriental Mindoro at Siargao Island sa Surigao del Norte. Anya tinitingnan din naman nila kung paano mapanatili pa ang mga nabanggit na lugar, kundi pati na rin ang kung paano mapapayaman pa ang mga ito. Binigyan din ni Loizaga na nais nilang tiyakin ang kanilang pagtugon sa anumang sistema ng pamahalaan na naaayon sa batas. Upang magtagumpay daw ito, sinabi ni Loizaga na mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng kanilang ahensya, Department of Tourism, DILG at Department of Justice. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdes. Dako naman tayo sa Metro Patrol.
RAV4 na kotse bumangga sa barrier sa EDSA southbound Cubao, Quezon City. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ed Bartolay. Ed, magandang umaga. Magandang umaga. Isang kotse na may plakang XLC 360 ang bumangga sa concrete barriers kagabi pagitan ng alas 10:20 February 1, 2024 sa bahagi ng EDSA southbound panulukan ng Ermin Garcia Street, Barangay Pinagkaisaan, Cubao, Quezon City. Sa lakas ng pagkabangga ay natanggal ang bumper at nasira ang gulong sa kaliwa at unahan na rin ng pinto sa kanan matapos nga sa bumangga sa nasabing concrete barriers na pangharang sa EDSA carousel bus lane. Halos sa 4 na barriers ang natumba at nabasag. Samantala, yung sa vendors na kapalan natin si Metro Patrol na si Ma'am Rowena Suarez na matulin ang takbo ng kotse at umikot ito sa ito bumagsak sa concrete barriers. At mabilis naman dumating ang ambulance upang gamutin ng mga sakay na halos 4 na lalaki kasama ang driver sa nakasakay sa nasabing sasakyan. At nagkaroon din ng traffic dahil sa nangyaring aksidente. Mula sa Quezon City, ito si Metro Patrol Eduardo Bartolay. Para sa MPL may tulakas DWIC, nagbabalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ed Bartolay. Arangkada Balita! At nagbabalik po ang Arangkada Balita, oras alas 5:30 ng umaga. Samantala, tanggap muna tayo ng lagay ng panahon. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Mr. Benny Estareha. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Jen, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po yung low pressure area, nagpapaulan pa rin po yung trough nito sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din ng Central Visayas, Southern Leyte, and Negros Occidental. Mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha or landslides ngayong araw dahil minsan malalakas po yung mga pagulan. Samantala, meron pa rin tayong northeast monsoon or amihan na humihina naman po dito sa Luzon. Magdadala ito ng mahihinang ulan over Aurora, Quezon, and Bicol region. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, may mga isolated light rains lamang at mostly fair weather conditions naman po. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan naman ng saglit na pag-uulan dulot ng localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Manila ay between 24 to 31 degrees Celsius, habang dito sa Baguio ay 15 to 24 degrees. Wala naman tayong gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon sa alimang baybayin ng ating bansa hanggang weekend po yan. At over the weekend makakaranas tayo ng easterlies sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Bubuti yung panahon dito sa Mindanao area habang mainit at malinsangan na dito sa may Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao na rin po. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareha. Magandang umaga po. Maraming salamat. Ang tinig ni Mr. Benny Estareha mula po yan sa Pag-asa at ang iniulat niya ay tungkol sa lagay ng panahon. Samantala sa ibang mga naglalakihang mga balita, tumaas ang presyo ng itlog. Naglalaro sa 7 pesos 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng itlog sa kabila ng 4 pesos kada piraso ng farm gate price ng maliliit o maliit na naturang produkto. Ay sa Philippine Egg Board Association, kahit na bago pa ang Pasko, nagsimula lang bumaba ang farm gate price ng itlog. Dagdag pa ng PEBA, lugi na sila sa nasabing taas presyo ng produkto. Samantala, alamin na rin natin o labas tayo sa Ronda Provincial. Public hearing para sa tricycle franchise amnesty gaganapin sa lungsod ng Lawag. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga. Inaasahang gaganapin sa Lawag City ang public hearing sa tricycle franchise amnesty. Sinabi ni Konsehal Jason Pereira na batay sa local government code, kailangan magsagawa ng public hearing kung magpapasa ang konseho ng ordinansa may kinalaman sa multa. Nais ni Konsehal Pereira na magtulungan ang Committee on Transportation at ang HOSA sa pagsasagawa ng public hearing. Ang amnestia ay magagamit sa
mga may-ari ng prangkisa ng tricycle na nag-expire sa loob ng 6 na buwan, binawi, kinansela o illegal na inilipat at naibenta. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Sa iba pang tampok na balita, aabot sa 10 irrigation system projects na nagkakalaga ng mahigit 219 million pesos ang ipinagkaloob ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guilena sa Oriental Mindoro. Umaasa ang dalawang ahensya na ang pinagkaloob na proyekto ay mapakikinabangan ng halos halos 2,000 benepisyaryong magsasaka mula sa bayan ng Nawan, Calapan, Socorpo, Pola at Gloria. Samantala, nagsagawa rin ng ribbon cutting ceremony at blessing ng bagong gusali ng NIA Moramo o panglalawigang tanggapan ng NIA para sa Mindoro, Marinduque at Romblon na matatagpuan sa Barangay Bayanan 2, Calapan City. Halos 100% naman ang pondo ng National Irrigation Administration ang idinagdag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guilena na dahil sa mga hakbang ng Pangulo, merong ilang pondo para sa solar pump irrigation. Kasama na rito ang fertigation at drip irrigation para sa upland na kung saan marami sa mabibigyan nito ay nasa rehiyon ng Visayas. Sinabi pa ng opisyal na nakikita nila dito ang sinseridad ni Pangulong Marcos, lalo na't itinuturing ito na panganay sa kanyang 8-point socio-economic agenda, partikular sa food security. Arangkada Balita! May maganda namang plano na nakalatag mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino. Ito ang sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guilena na Whole of Nation Government o Whole of Government approach ang nais na ipatupad ni PBBM sa kalamidad sa bansa, kung saan ang unang naapektuhan ay ang mga magsasaka. Batid din anya ng mga magsasaka ang sinseridad ng pamahalaan para matulungan sila. Hindi lamang ang Department of Agriculture at NIA ang handang umalalay sa mga apektadong magsasaka, maging ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ilan sa mga ito ay ang TSWD at DOLE na pawang kalahok sa bayanihang magbibigay tulong sa mga magsasaka. Arangkada Balita! Umapila naman si House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles sa pamahalaan na maglatag ng mekanismo para sa proteksyon ng mga manggagawa mula sa epekto ng El Nino ngayong taon. Anya, pinakamahalaga rito ay ang para sa mga magsasaka o manggagawa sa sektor ng agrikultura. Sinabi pa ng Rizal Solon na ang mga tagapagtagumpayan na ng Pilipinas sa agriculture sector ay maaaring mawala kung hindi mapaghandaan ang epekto ng El Nino sa kanilang empleyo o empleyado. Paalala naman ng mambabatas na hindi lamang trabaho kundi pati seguridad ng pagkain ang nanganganib dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ngayong taon. Arangkada Balita! Tinukoy naman ng Department of Finance ang pagpapahupa sa inflation rate bilang first order of business upang makamit ang target 6.5 hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya ngayong 2024. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang pagtitiyak ng stable at abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin ay napakahalaga sa pagsulong ng ekonomiya.
Ito rin umano ang magbibigay daan sa paglakas ng revenue collection at private spending. Samantala, magpupulong naman ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ngayong buwan upang siguruhin ang napapanahong implementasyon ng mga hakbang sa food at non-food inflation. Matatandang hindi nakamit ng pamahalaan ang target na 6% hanggang 7% GDP growth noong 2023. Makaraan lamang itong umabot sa 5.6%. Arangkada Balita! Bumilis naman ang paglago sa sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Ito'y batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot ito sa 1.2% noong 2023. Kabilang sa nakaambag sa paglago ng sektor ng agrikultura, ang mataas na produksyon ng poultry at livestock o pag-aalaga ng mga hayop at mataas na ani ng palay at mga prutas. Kaugnay nito, masaya siya o ikinalugod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dahil nakapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Arangkada Balita! Inaasahan namang mananatiling mababa ang inflation ng Pilipinas nitong nakaraang buwan. Ito'y batay sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan iniulat ito na maaaring umabot sa 2.8% hanggang 3.6% ang inflation rate sa Enero. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% na inflation rate noong Disyembre. Paliwanag pa ng BSP, ito'y dahil sa mababang presyo ng gulay at asukal. Arangkada Balita! Naniniwala naman si Finance Secretary Ralph Recto na on track pa rin ang pamahalaan upang mabawasan ang utang ng Pilipinas. Tiniyak ito ni Secretary Recto kasunod ng naitalang bagong record high debt ng bansa na pumalo sa 14.62 trillion pesos bago matapos ang taong 2023. Nabatid na bumagal din sa 5.6% ang paglago ng ekonomiya sa nabanggit na taon, kung saan nagre-resulta ito ng 60.2% na debt o to GDP ratio. Gayunman, naniniwala ang kalihim na kayang mapababa nito ng gobyerno hanggang 60% hanggang 2025. Arangkada Balita! Samantala, muling binatikos ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court. Welta ni BP Inday, panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC na mangialam sa hudikatura ng bansa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, paglapastangan nito sa dignidad ng mga Pilipino. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Mariinding itinanggi ni VP Duterte ang akusasyong may kinalaman siya sa Davao Death Squad o Plantokhang at mga sinasabing extrajudicial killing sa Davao City. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Hinamon pa ng Vice Presidente na maghain ng reklamo sa Pilipinas ang mga nauugnay sa kanya sa nasabing issue. Palinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Arangkada Balita!
Mariing inalma naman ng ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang plano ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Giit ni Dalipe, wala siyang nakikitang kapakinabangan para sa Pilipinas ng nasabing plano porket baan niya may distrito na nakatanggap ng 51 billion pesos kung saan nais ng mga ito na ibukod ang Mindanao. Anya, hindi ito maganda para sa ekonomiya at baka lalo pa itong maging dihado ang pulo. Habang biro naman ni Camiguin Representative Jordan Romualdo, hindi magandang tignan ng isa lang ang star sa seal ng Kamara kapag aalisin ang Mindanao. Kung plano talaga niya ito ni dating Pangulong Duterte at Alvarez, dapat ay ginawa na ito noong pang nasa posisyon sila dahil lumalabas na ito'y propaganda. Samantala, nanawagan naman si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na ihinto na ang ganitong uri ng panukala at bigyan ng pagkakataon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang buong bansa at tugunan ang pangangailangan ng Mindanao. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng IZ Patrol. Comelec ibinunyag na may nauna nang bumawi ng ipinasang lagda para sa People's Initiative. Iyatin ng balitang yan ni Patrol 5, Aya Yopago. Inihayag ng Commission on Elections sa Comelec na may ilan nang bumawi ng forms ng mga lagda para sa People's Initiative. Ito'y makarani lang i-anunsyo na pwede nang bawiin ang mga lagda para sa People's Initiative pagkatapos ng suspension sa pagtanggap ng signature forms. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, may isang bayan sa Antique ang nagdesisyong bawiin ang sinumiti nilang lagda. Ang signature forms na binawi sa kanilang local office sa Hamtic, Antique ay merong bilang na 3,757 na perma. Dagdag pa ni Garcia, welcome sa Comelec kung masusundan pa sa ibang mga lugar ang pagbawi ng signature forms. Basta may babalik din yung certification na ibinigay ng election officer sa tinanggap nitong mga lagda. Sa mga signature forms na hindi naman babawiin, ay muling nanindigan ng Comelec na kailangan pa rin nila itong ingatan sa kabila ng suspension. Hindi raw nila ito dapat sunugin. Hindi maaring sunugin, itapon o punitin dahil mayroon silang pananagutan sa mga lagdang kanilang tinanggap. Iginiit naman ni Garcia na wala nang tinatanggap na signature forms ang kanilang local offices kasunod ng suspension ng proseso ng People's Initiative kung saan hindi na rin sila tumatanggap pa ng anumang petisyon para dito hanggat hindi pa nila nariripaso ang kanilang guidelines. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa impala metodo ng lakas. DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yopago. Arangkada Balita! Sa iba pang tampok na balita, malaki ang naitulong ng pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan para maitamang mga impormasyon at datos na nakakarating sa UN hinggil sa estado ng karapatang pantao sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez na sa katunayan, kwenesyon ng UN official ang mga datos na iprinisinta sa kanya. Ikinagulat din niya ni Khan ang bilang ng mga insidente ng pagpatay sa mga mamahayag sa bansa.
mula noong 1987, kung saan mahigpit o mahigit kalahati rito ay nalutas na ng pamahalaan. Kasama sa datos ang 4 na kaso sa ilalim ng Administrasyong Marcos na naresolba na at natukoy ang mga sospek. Kinikilala naman na anya ni Khan ang mga impormasyong kanyang natanggap. Sa 10 araw na pagbisita sa bansa ni Khan, binigyan din ni Executive Director Gutierrez na naipresenta nila rito ang commitment at pagiging bukas ang pamahalaan sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpapahayagan ng opinyon at pananaw. Arangkada Balita! Nakatakda namang mag-ikot sa buong bansa ang Office of Transportation Cooperatives upang hikayati ng mga tsuper at operator na mag-consolidate para sa PUV Modernization Program. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, inihayag ni OTC Chairman Jesus Ferdinand Andy Ortega na sasamantalahin ng ahensya ang 3 buwang extension na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para hikayatin na mag-consolidate ang mga hindi pa nakakasali sa kooperatiba o korporasyon. Mariin-anya nilang ipapaliwanag sa mga ito ang kahalagahan ng pakikisa sa mga kooperatiba maging ang layunin ng programa. Nabatid na target din ng OTC na magkasa ng seminar katuwang ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na tatalakay sa labor laws, fleet management at road use ethics. Arangkada Balita! Patuloy naman ang Office of Transportation Cooperatives na patuloy itong magsasagawa ng orientation kaugnay sa pagbubuo ng Transport Cooperative at PUV Modernization Program sa buong buwan ng Pebrero. Kasunod ito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na extend ang industry consolidation deadline hanggang sa Abril. Ayon sa OTC, nakahanda itong patuloy na umagapay sa mga PUV operator na tutugon sa huling panawagan ng konsolidasyon. Bukod sa regular na oras mula Lunes hanggang Biyernes, bukas din anya ang tanggapan ng OTC sa lahat tuwing Pebrero mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para magbigay serbisyo tungkol sa pag-organisa o pagtatayo ng kooperatiba o kooperatibang pinangsasakyan o transport cooperative at iba pang mga kaugnay na transaksyon. Arangkada Balita! Hinarang at sinunog ng hindi pa natutukoy na armadong grupo ang isang modern jeepney sa barangay Dahican, Kanatawan, Quezon. Batay sa ulat ng Katanawan Municipal Police Station, hinarang ng 4 na armadong sospek na sabing jeep habang bumabiyahe sa National Highway at agad na pinababa ang lahat ng pasahero kasama ang driver nito. Inabisuhan ng mga sospek ang driver na hindi hold up ang pakay ng mga ito sa jeepney bago inihagis ang pampasabog na agad na tumupok sa sasakyan. Nabatid na pagmay-ari ng Gumaka Transport Cooperative ang nasunog na modern jeepney. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang naturang insidente. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Isinusulong ng pamahalaan ng France ang abortion matapos makakuha ng 493 na boto mula sa French National Assembly. Dahil dito, kasalukuyan na nagde-debate at nagbobotohan ng Senado ng nasabing bansa kung pabor o hindi sa panukalang batas hinggil sa abortion. Sa oras na maging ganap na batas ito, ang France ang magiging kauna-unahang bansa sa buong mundo na may probisyon sa konstitusyon na kaugnay dito. Matatandang ibinasura sa France ang abortion noong 1975. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ
DWIZ Sports News. Tuluyan nang nilisan ng batikang manlalaro na si Mark Gasol ang National Basketball Association. Ito ang kanyang inanunsyo sa pamagitan ng kanyang social media account. Kasunod ito ng pagpapasalamat ng 39 anyos na Spanish player sa kanyang mga fans na sumuporta sa kanyang karera sa loob ng 14 na taon sa basketball. Magugunit ang huling naglaro sa NBA si Gasol sa koponan ng Basket Gerona noong 2020-21 season na ginanap sa Spain. Nabatid na itinanghal bilang All-NBA First Team si Gasol noong 2014 hanggang 2015 season at nasungkit ang unang NBA title noong 2018. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Tampok si Heart Evangelista bilang cover girl ng Mega Magazine ngayong Pebrero. Sa nasabing cover ng fashion magazine, suot ng aktres ang likha ni Mac Tumang, ang kilalang fashion designer ng nagdisenyo ng mayon gown at ibong adar ng gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ayon sa magazine, ang mas malaking logo ng Mega ay simbolo ng pagiging pinakamalaking fashion magazine nito sa bansa. Para kay Heart, ang word na bigger ay being unapologetically yourself. Arangkada Balita! At sa ating viral news, kinaliwan ng mga netizen ang isang free diver matapos ipakita ang kanyang frog kick style o sisid palaka. Kinilala ang free diver na si Rosel Lerena sa isang free diving coach dahil sa kanyang teknik sa paglalangoy. Binansagan na siyang frog master. Paliwanag ni Russell, katuwaan lamang ito at mas mainam na magpaturo sa mga eksperto sa tamang paglangoy upang hindi pulikatin. Parang ganun. Hoy! Ang aga! Hoy! Ang aga! Frog style. At dito na lamang po nagtatapos ang Arangkada Balita. Maraming salamat po sa aming nakagapay sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Muli ako po si Jen Patrolia sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Lerino.